Sa mo, pinaka-umpisa magkano kinita mo? Hindi ko makakalimutan yan. Per dance namin, kunyari, ladies and gentlemen, the Octo Maneuvers. 50 pesos. Hindi naman ako talagang lumaki din sa biological father ko. And parang time ng bata ko, inisip ko talagang may kulang eh. Kasi nakikita mo yung ibang bata na may tatay sila. And then sabi ko sa grupo, gay tayo. Iyak talaga ako. Anong feeling mo nun during that time? Yung picture na yung kasama mo siya ng I never saw him na weak, na kahit na still weak siya, alam mo magpa-perform siya. Pero hindi niya nakakaya talaga. Usapang pera at kwento ng buhay. Pera at buhay. With Chinky Tan. Real stories. Real life. The views and opinions expressed by guests on Chink Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Chink Positive is for entertainment and informational purposes only, while guests may share insights on financial and business topics. This does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. Mga kapatid, alam nyo ba na pwede nyo pagkakakitaan ang iyong looks at the same time ang iyong talent? Nung nagsabog si Lord ng kagwapuhan at saka ng talent sa pagsasayaw, absent po ako. Pero itong papakilala po natin sa inyo, talagang sobrang talented at saka sobrang good-looking. Huwag na natin patagalin to. Siyempre, let us welcome ang pinaka, sabi niya. Hindi. Ang isa sa pinaka talagang napakagaling at talented na mananayaw dito sa bansang Pilipinas, walang iba kundi si Joshua Zamora. Hi, Joshua! Yes, grabe. How are you? Thank you very much, Joshua, for granting us the opportunity. Siyempre, hindi namin matatanggihan pagka Chink Positive kailangan nandiyan ka. Alam mo, Joshua, talagang nung nagsabog si Lord talaga ng talent, no? At hindi ako absent. Oo, ako lang ang absent eh. Okay, dancer din siya. Dancer din siya. So both of them are professional dancers? Professional, pero on a Latin sila, Latin. Okay. Ilan kayo magkakapatid? Nung una, may part 1, part 2. apat yung alam namin eh. Tapos nung naging maneuvers na kami, 7 kami, half pa pala kami. Na older pa, and then may younger. So, para kaming na-sandwich. Oh, wow. So, 7 kami lahat. So, hindi, pero kayong magkapatid, kay mama, 2? Kay mami namin, 3 kami, 3. 4 kami. Ano ba talaga? Is that the final answer? 4! Sige, pang ilang ka sa magkakapatid? Pangatlo ako. So, can you tell us yung childhood nyo when you were growing up? Paano yung parang setup ng family? Well, ang naalala ko talaga sa childhood ko is si mami na nandun na siya sa career path niya eh. So parang hirap siya na talagang i-gather kami na 4 boys kasama niya. So ang gagawin niya is punta ako sa ninang ko or sa tita ko. Tapos si Jason din, ganun din sa mga kapatid naman niya. So may time na magsasama kami and then bolt out again. So yun yung talagang nare-remember ko lang na hindi kami tuloy-tuloy na magkakasama as a family. Di ba challenging yun? Well, challenging on our part kasi nga hindi ko masyadong nakilala yung aming mga kapatid dahil nga may times na magkakalayo kami. Pero ang maganda naman, pag nagsama-sama kami, sobrang saya eh. Kasi 4 na lalaki kami, talagang kulitan and everything. Yun nga lang, may time na pag hiwalay-hiwalay kami. Ano yung coping mechanism? Wala, ang ano ko lang, parang feeling ko, ayokong mang-abala ng ibang tao. Pag umiyak ako, asikasuhin pa ako, parang ganun. Parang okay lang ako dito, I'm okay. So in the process ba, meron bang season in your life na parang you're numbing yourself para hindi mo maramdaman yung pain? Parang gano'n na nga. Kasi kahit nung time na nag-aaral na kami, may time na parang sayo-sayo ka, tapos tutuksin ka, yung mga gano'n. Tapos yung itsura mo, mukha kang kengkoy. Parang hindi naman ako masyadong apektado. Kasi nga parang, yun na nga, parang numb ka na. Kasi guys, ito lang let me encourage you, no? Lahat tayo, when we were young, we experienced pain eh.
Mga bullying. Nabully tayo, or if not naman, nasabihan tayo, o nasaktan tayo, mentally, emotionally, or verbally. Pero may iba-ibang yung coping mechanism ng iba eh. Yung iba yung response. Yes, mga iba, yun nga, they keep it to themselves. May mga iba, nagagalit sila. Yes. Yung parang inuunahan na nila. Diba? Pagka nasasaktan sila, parang minsan binabaliktad pa yung sitwasyon na ikaw pang may ano. So, iba-iba yung coping. So, iba sa'yo, yung medyo nagre-retreat ka. Kasi ayaw mo mag-abala ng ibang parang tao. Talagang tinatago ko lang talaga. So, because of that, ano yung naging pangarap mo nung bata ka? Actually, ang nakikita ko lang kasi yung tatay ko, alam ko, into business lang siya. Although hindi ko naman masyado rin nakasama yung tatay ko, it's more of yung tito namin na nag-alaga sa amin. Kaya talagang into business siya. So iniisip ko nung bata ako, paglaki ko, yun yung gusto kong gawin. Mag-negosyo ako, mag-business din ako on my own. Pero sabi ko, hindi ko alam ano yung first step. So, ilang taong ka nun yung nag-iisip ka na ng ganun? I think mga 8, 9, 10, somewhat to that age. Sino nagbibigay sa'yo pala ng allowance during that time? Well, nung mas maliliit pa kami, yung grade 1, yung tita ko, alam ko siya yung nagturo sa akin paano mag-commute sa eskwela. Wow! So parang grade 1 pa lang ako, sabi ko, naalala ko talaga, sumasakay na ako sa jeep. At alam ko yung pamasahe, 25 cents. Wow! Inabutan mo rin, no? Inabutan ko, kaya pag binigyan ako ng piso nun, sabi ko, malaking bagay na. Oo. May sukli talaga yon. Inabutan ko rin 25 cents. Kaya talagang nakakapag-save ako. Wow. Kasi pag dumadaan ako sa mga store na may mga laruan, sabi ko, goal ko na bilhin yan. Kaya gusto ko mag-ipon. Talaga. So, bata ka pa, iponaryo ka na? Iponaryo na pala ako. Nung bata ka, anong naalala mo nung unang binili mo dahil sa ipon mo? Ako, naalala ko, bola talaga yung binili ko. Basketball? Sabi ko, parang mahilig na pala ako talaga sa basketball nun. Although, hindi pa talaga ganun kahilig. Pero bola yung gusto ko lang na laro. Unforgettable yun, di ba? Unforgettable kasi nakita ko talaga sa tindahan. Sabi ko, mahal yan. Pero talagang pag-ipunan ko yan kasi may baon ako. Ako rin, actually, yun yung first na gift na natanggap ko sa ninong ko. It really made me parang impression. Kaya nahilig ako sa basketball. Ang problema, yung basketball walang hilig sa akin. Medyo nakulangan ba sa paglaki? Oo nga, obvious ba? Hindi ako kumain ng Star Margarine. So right now, okay. So paano naman pumasok naman yung dancing? Kasi kembot lang alam mo eh. Yeah. Ito si Jason, yung kuya ko, mas older sa akin ng 1 year yan. Talagang siya yung mahilig sa sayawan. Kasi elementary pa lang kami. Naalala ko yung pinakauna naming sayo, yung kay Olivia Newton dyan. Let's get physical. So, na-expose kami kagad sa stage noon. Yung parang calisthenics ang tawag nila, di ba? That was our first performance on stage. 4th year na kami pareho. And then, accidentally, nagkaroon siya ng girlfriend na dancer from Octo Arts. Then incidentally, parang tapos na yung show sa isang studio, pumunta sila ng office ng Octo Arts. And then nandun may audition yung maneuvers, yung Octo maneuvers, nandun yung mga pioneers, sila Oriel, sila Rene. So may ongoing audition. Si Jason, walang kaalam-alam, sinabi lang ng girlfriend niya, mag-audition ka, di ba? Idol mo yung mga yan. O nga, si Jason, very confident yan sa sarili niya. Audition siya, wala siyang dalang material. Radyo lang, ginanong-ganon lang, naganap lang ng istasyon. Wow! Tapos natuwa lang sa kanya yung boss. Sakto nanonood din yung boss. Pero yung maneuvers, hindi siya nagustuhan dahil parang overconfident. Pero alam nila na magaling tong batang to. Tapos yung buhok, pang Iba. C80 kami nun eh. Oo. Talagang 4x3, ano ba yung gupit na yun? Mga matataas yung gupit talaga. So, basically, yun nga, nag-back up ka during that time sa lunch date. So, gaano katagal yan bago ka talaga nakapasok sa maneuvers? It so happened, dito sa Octo Maneuvers, nung nag-Japan sila, parang pag-uwi nila, kulang na sila. And then, yung isang member na pioneer, nag-aaral, si John Supan. So, nagpa-audition ulit. Pero syempre, nandun na si Jason, talagang sinabihan na rin niya ako na maghanda na sa audition. And excited ako na sobrang nervyos dahil talagang idol namin yung maneuvers nung time na yan. Grabe! Nire-record namin yung mga sayaw nila, VHS. Oo. Sabi naman ni Jason, pasok ka na dahil si Uriel naman yung choreographer. Parang sinabi niya kay Uriel na ako nang bahala kay Uriel. Tututukan ko na lang tong kapatid ko. Parang ganun. Wow. Siyempre, ito na yung namin, magiging trabaho namin. So, okay. So, Octo Maneuvers. Pero paano naging maneuvers naman?
'Di ba? Yung transition. Transition yes, na. yes. Kasi nung one time, kinuha niya kami by accident lang sa Mm. isang concert niya, 1989, Nagmamahal Gary V. Naalala ko yun kasi yun yung first ko. Dream naman namin talaga makasama siya. Kinukuha yung Octo Mechanics, yun yung parang dancers ni Gary noon. Pero nung time na nasa Japan yung mechanics, parang walang choice, kami yung kinuha. So, nung dumating kami sa rehearsal, parang na-mention lang ni Gary na, these are not my dancers. Parang sinabi na kay Madam Gina. From then, nagtagal kami sa Manila Genesis na. Hanggang nagkaroon na ng transition from Octo Arts na nawala na kami. Nagpaalam kami sa mga boss namin, kasama pa sila Tita Aster nun. Okay, so that was the start. And then tuloy-tuloy na kay Gary. Tuloy-tuloy na kami kay Gary. That was from 89. 89, I think 90 talaga nag-start officially. 90 hanggang Hanggang 2000, tapos tuloy. kung pinag-usapan natin Gary Valenciano, parang ano yan Michael Jackson. Yes. Di ba? So, bring us to that experience, di ba? Pag nasa concert, syempre kilala na kayo, maneuvers, di ba? Kilala kayo, tinitilian kayo, definitely. Pero yun nga, iba yung pagkasama niyo si Gary. Can you tell us kung ano yung experience doon? Ako ang pinakauna kong napansin kay Gary bago pa lang namin siya nakita, pero alam na namin na superstar talaga siya, is yung napakadali niyang i-approach. I mean, napaka-humble na tao. Hindi mo maramdaman yung pagka-superstar niya. Kasi pag sinabing superstar, parang hindi mo malalapitan yan. Pero siya, hindi, pagkausap mo na, parang sobrang sarap kausap. Sobrang ang dami mong matututunan, talagang para siyang nagme-mentor. And when he dances on stage, parang sabi ko, lumilipad to . Sabi ko, kung ano nga yung nakikita ko kay si Gab, yung anak niya, nung bata talaga nakitikit. Ganun talaga si Gary. Kasi nung bata rin siya, kitikiti talaga siya. So talagang pag tinuruan mo siya ng step, Yari, ito lang ang tinuro mo. Parang talagang grabe talaga yung energy niya. Talagang siguro kaya siya talaga binansagan ng Mr. Pure Energy. It's because of his energy, not only yung sa dancing, pero yung very passionate siya when it comes to singing, to being a friend, being a mentor. So, yun yung nakikita namin talaga kay Gary. Pero syempre, alam naman natin during that time si Gary may ano rin siya may diabetes siya. Yes, oo. Na-witness nyo ba? May episode na yes, na-atake siya? Before pa, yung talagang tusok talaga ng tusok to check on the sugar, kung ano ng level. Kasi nga, either mataas or mababa. Hindi pwede. Kailangan na talagang stabilize bago siya mag-perform on stage. Kaya nga, kung ma-remember ng mga fans ni Gary, pag nanonood sila ng concert, pag tapos na yung bago mag-anchor, exit yan . Talagang nagtutusok-tusok muna siya to check the sugar. Pag mababa na, either magko-coke na siya, mag-chocolate siya or something. Pag mataas na, inject na siya ng insulin. Yeah, and talking about the concert, there was a recent concert na, yun nga, ano yung last concert niya? Yung One Last Time. One Last Time, oo. Ikaw ba kasama ka dun? Yes, kasama ako sa 2 nights na ginawa ni Gary. 2 nights. And FYI, alam niyo naman siguro nangyari, yung sa first night. Please tell us yung inside story. Oh, yes. The first night, okay pa siya nung rehearsals . And then, ang narinig ko lang sa story, he ingested something bago mag-concert. So, nag-start siya mag-throw up, mag-vomit for many times. Kasi, yun yung naging cause ng dehydration niya. So, nung rehearsal namin ng the afternoon, okay pa siya. Nakapag-rehearse pa kami, nakapag-tech pa kami. And then, nung 6 p.m., nung resting time na namin, kanya-kanyang ayos na kami, puro throw up na yung ginawa niya. Kaya nung mga 8 p.m., company call na namin, 7:30, 7:45, hindi na siya nakalabas. Parang si Direk Paolo na lang nag-lead sa amin ng company call and then konting reminder sa lahat. So, si Kiana, siya yung front up. Kumanta na siya. Parang alam ko nga, na-extend pa yung front up niya ng parang 20 minutes . Pero usually, lalabas na si Gary by 8:30 or 8:20 kasi 8 p.m. yung nasa theater. Pero parang 9:10 na, hindi pa rin siya lumalabas. Talagang hinihintay siya ng mga tao, hinihintay namin siya. So, nung lumabas na nga siya, medyo pale pa siya . Pero 9:15 na yun, sabi ko, late na. So, sumampa na, ginawa niya yung 3 opening pa. Pero kitang-kita namin na hindi 100%. Parang not even 50%.
Pero because he was anointed, talagang gusto niya mag-perform. Ayaw na siya pag-performin ng doktor. Parang sa second night, bumawi ka na lang. Pero knowing Gary, hindi niya gagawin yun. So, hindi niya talaga binigo yung fans niya. So, kahit pa paano, nakapag 8 or 9 songs pa siya. Pero 4 doon yung mabilis pa. Wow. I mean, nakasampa pa yung isang guest niya na BGYO na fast song din. And then, nagulat na lang kami. He started singing na yung Warriors as a Child. And then, yung Take Me Out na. So, yun yung last niya lagi. So, sabi ko, pero nakikita namin siya on screen sa concert. Talagang very pale na siya. Isa pang incident, umakyat yung sa lifeline eh, na parang tinatanggal, ayun pala, nag-ano na siya, nag-IV na rin siya. So, tinatanggal, tapos may dugo-dugo pa. So, in other During words, the concert yun. natapos yung ano, natapos Niya, pero masasabi ko na parang halos halfway lang. Pero he wanted to sing talaga nung Warrior is a Child kasi. Tsaka yung Take Me Out. Tinapos niya yun. Tinapos na yun. I have never faced this kind of situation before where wala na akong ibang ginawa kundi mag-throw up lang sa likod ng mag-throw up. And so I got dehydrated and they had to rehydrate me. So, yung nasa utak ko ngayon, I'll be very vulnerable with all of you. Anyway, you guys are here now. There's a part of my brain that's saying, wala na to, Gary. Di mo kaya to. Di mo kaya to. But my spirit wants to believe that kaya nga nandito tayo na rin dahil sabi ni Lord, itong nangyayari. This is what's going to happen. So, after nung nag-apologize siya, what happened next? And then, after nung nag-apologize na siya, he exited. Sumampa na kami lahat para sign of respect na lang to him na exiting. Then, nagulat na lang ako pagdating dun sa mataas yung stage namin. Nakita ko na may stretcher na, may mga lifeline na people. In-ambulance na siya? Diretso ambulance siya. Kasi ako, nakababa pa ako kagad. Lahat ng dancers nasa stage pa lahat. So, nakita ko talaga na si Gab was crying. And then, dinala na sa ambulance. Wow. Pero si Madam, parang she was encouraging everyone na he's gonna be okay, he's gonna be okay. Pero talagang ako, tagal ko ng performer ni Gary, nagulat talaga ako. Sabi ko, first time seeing him na ganun yung itsura niya na hindi natapos yung show. Oo. And then sabi ko sa grupo, pray tayo. Iyak talaga ako. Anong feeling mo nun during that time? Yung picture na yung kasama mo siya ng na you never saw him na weak, na kahit na still weak siya, alam mo magpa-perform siya. Pero dun, hindi niya nakakaya talaga. And I saw Gab, talagang umiyak na si Gab eh. Kaya dun ako nawasak din eh. Siyempre, parang family na kami. Oo. Kaya talagang when we prayed, talagang sabi ko, Lord, talagang healing, Lord. Pero positive yung binibigay ni Lord sa akin na energy that time when I was praying na alam ko babalik siya on the second night. Oo. Kasi the following day. Yeah, he's gonna finish the race, sabi ko. Wow. And definitely, yung second day was Yeah, grabe. Nung second day, sabi niya, baka hindi niya kantahin yung ganitong song, hindi niya kantahin yung hataw na. Pero when we were on stage, I'm gonna sing this. Parang may request pa siya na ibang song na wala na sa rep niya. Wow. Bring me back nung, siyempre, kasama mo naman Maneuvers. Tell us yung dynamics nyo naman as a group. Sabi nga nila, parang iconic dance group na kami. And for us, ang talagang malaking influence sa amin ni Oriel is yung humility din eh. Sabi ko nga, Lord, ang dahil mong pinapakita sa akin na tao na very humble, na ito yung path namin eh. Sa amin is just parang talagang fun lang. Kumbaga, laging sinasabi nga ni Gary sa amin, it's work and play. You work, yung work namin towards the rehearsal, pero pag nag-perform na kami, talagang sa amin, laro na lang yan. Gaano katagal ang rehearsal, normal rehearsal nyo? Well, if it's a concert, parang nung time nung panahon namin, maabot ng 2 months din. But hindi naman ganun ka everyday, pero talagang
tutok talaga kami sa rehearsals namin. So let's talk about naman syempre yung sa financial aspect, yung progression ng syempre ng professional fee at kita. Kung maalala mo yung pinaka-umpisa magkano kinita mo? Hindi ko makakalimutan yan. Sa Octo Arts, ang per dance namin. Kunyari, ladies and gentlemen, the Octo Maneuvers. 50 pesos yun. 50 pesos per dance. Oo. Kaya lang, ang maganda nung panahon natin, pwede kang umikot sa istasyon May 13, may 9, may 7, may 2. So, kasi recording dancers kami. So, pinopromote yung plaka. So, talagang ikot talaga. 50 kada. Pero 50 isang sayo yun. Okay. Paano lumaki yun? Well, naramdaman namin na lumalaki na nung napasalin na kami of course, kay Gary. Hindi, nung nag-VIP muna kami kay Mother. Parang nasa... Mother Maribeth Bichara. Okay. If I remember, parang 300 ba? Pesos. 500. Parang, Per sampa yun. per episode nung The Whole Vilma Show. Oo, okay. Tapos, nung kay Gary na, siguro nakaka-5K na siguro kayo. May libo Oo. na. So, nung kumikita na kayo, nag-iipon ka ba during that time? Nakakaipon. Pero masasabi kong talagang nakapag-ipon ako nung nag-abroad ako, nag-OFW ako. Ba't ka nag-OFW? Ano ginawa mo dun? Well, there was this opportunity na mag-earn more, sabi nga nila. So sabi ko, nung pumunta ako doon, as individual pa nga, hindi kasama yung grupo ko. Parang choice ko lang na gusto ko lang ma-experience. So I was with a group na male and female. So ang mga sayaw namin dyan, yung tinikli, ganun pa. Saan bansa? Sa Japan. Japan. Anong taon? My first trip was 1991. Uy, grabe. Oo. Lapad nun ang pinag-uusapan. Oo, tama. Ichimang yen. Oo, guys, ang isang lapad, 10,000 yun di ba? Yes, 10,000 yen. Magkano palitan nun? Nung time na yun, alam ko, nasa 30 plus na rin. Uy, lakas So, yung kada lapad, 3,000 plus yan. 3,500, ganun. Yes. So, in one night, magkano pwede mong kitain? Kami kasi, as OFW, fixed kami na salary na we get $500 a month. Oo. So, hindi mo na papakialaman yun dahil sa company na yun. Ang anuhin mo na lang kung may tip ka. So, kada perform mo, may mag-aabot ng mga 1,000 yen. Minsan may ichimang yen, yung isang lapad, di ba? So, talagang makakaipon ka talaga kasi wala ka namang gastos dun May covered yung allowance mo. Okay. So, ipon talaga, nakakaipon. So, syempre, let's go back to the maneuvers, di ba? Aside from Oriel, yung pinaka-leader, paano, I think, sa lahat ng mga maneuvers, kasi may nakilala rin ako si Totit. Si Totit. Yes. Oo. Paano naging impact ni Totit sa buhay ninyong mga maneuvers? Well, si Totit kasi is one of the originals ni Gary talaga yan. So, he was from the group called Knapsacks. So, nauna pa sila sa maneuvers talaga. Kaya lang, itong si Totit, nag-retire agad Kasi he became a pastor sa isang community church sa Cubao. So, medyo walang pera daw sa pagiging pastor, bumalik sa pagsasayaw. So, he went to Madam Jel, nagpaalam na pwede ba akong maging isang parang messenger lang sa Manila Genesis. Kasi medyo malaki na siya nun, huminto na sa sayaw. Sabi niya, ikaw ang original dancer ni Gary Why don't you go to maneuvers? Huwag ka na mag-audition, ako nang bahala. Siyempre naman, in respect with Totit, hindi naman talaga namin pag-auditionin yan. And alam namin kung gaano talaga kagaling si Totit, pati skills niya. So, sumama siya sa amin. Ang pinaka-first pyesa niya is Shout for Joy. Wow! Grabe! Yun yung naging 91 or 92 ni Gary na sobrang laking sales nung kanta na yun. Sobrang phenomenal yung impact. Yeah, yes. And yun yung pinaka-first dance ni Totit, talagang ang routine namin doon, sobrang nakakapagod. Oo. Talagang pinapanood namin si Totit. Yung gumaganong-ganong kayo, di ba? Sobrang ang daming talon, daming footworks. Kita namin si Totit talaga na talagang hapong-hapo siya every time na perform niya. Sino nag-choreo? Si Oriel din. Si Oriel din. So talagang nung pumasok na sa amin si Totit, very fun guy, very kuya din.
laging nagjo-joke eh. Mm. Kahit si Gary, pag siya na yung mahilig siya mag-impersonate. Impersonate niya sila Steven Seagal, nakuha-kuha niya talaga, lahat ng mga artista. Eh, grabe kami magtawanan pag si Toti talagang gumagawa nun. And si Toti, siya yung talagang laging nag-i-invite sa amin every Sunday Sa church. sa church. Kasi he was a pastor. Mm. So talagang nung time na yun, alam ko, mid-90s, nasa Victory na siya. Mm. So nasa ASAP kami. I-invite niya kami lagi every Sunday after ASAP. O tara na, tapos na yung ASAP. Why don't we go to church? Sabi, hindi namin kailangan yan. Baka ikaw, kailangan mo. Cool na cool lang kami. Yun ang perspective mo during that time. Oo parang hindi pa eh. Parang, although si Gary was, before that, nagme-mentor na sa amin si Gary. Kasi alam ni Gary ang weakness namin, basketball. So pag Mondays, i-invite kami ni Gary noon. Basketball tayo guys. Siyempre kami excited eh. Invite kami ni Gary. Pagdating namin sa bahay niya, dyan sa Bali, setup, may mesa. Anong meron? Yung mga upuan. Oh guys, Bible study muna tayo. Before we play, okay lang ba sa inyo? Konting ano lang, word lang tayo, ganyan. Oo. Kami naman, siyempre, boss namin eh, wala kami magagawa. We will listen and then we will pray. Pero pag prayer na, okay, let's pray before we play. In Jesus' name we pray, amen. Mga ganun na kami. Basketball. So parang mas excited kami sa basketball kaysa dun sa Bible study. But little did I know na talagang nagplant na pala ng seed si Gary sa amin. Oo. Even before nung kay Toti, talagang parang ginawa lang ni Lord na sunod-sunod yung atake niya na darating ako dyan, hindi ako nawawala. Pero guys, FYI, si Totit po ay hindi na natin kasama ngayon. Can you walk us through also yung season na yun? Yes. Nung time na after 8 years of being a maneuvers, I think si Totit lahat nagawa niya lahat sa maneuvers. Pati yung mga tour ni Gary, napasama siya talaga lahat. And then it was, I think, 1998 ng December. Siyempre, daming shows ni Gary. Naka-line up naman si Totit din. Parang isang performance niya in Pasig yun eh. Concert ni Gary. Talagang hapong-hapo siya. Which never namin nakita kay Totit. Kasi from the first time ko kinukwento na first dance niya, hapong-hapo siya, sumobra yung kondisyon niya. Talagang sobrang galing. As in, pati physique niya, galing, ganda lahat. Hanggang sa towards Bato-bato yun yung katawan nun. Bato talaga na siya yung may commercial pa dati yan, yung floor wax na nagpe-flare. So, nung dumating yun sa end point na yung concert ni Gary, na hapong-hapo siya uli, doon ko na naman siya nakita na talagang parang naging matanda eh. Parang maglalakad siya minsan na may baston pa. So, nung dinadiagnose siya, hindi malaman yung sakit niya. I think all the major hospitals na pinuntahan na niya, I think the last one was St. Luke's, na parang sinabi yung sakit niya is dermatomyositis, which is very rare disease daw. I mean, from 2,000 na pasyente, parang isa lang ang namamatay dyan. Pero siya talagang grabe yung sakit niya. So, pinagpe-pray siya ng lahat, ng Genesis, ng grupo namin. And dumating yung time, I think that was February 99, na talagang kinuha na siya ni Lord. Pero during that time, noong January, nasa hospital na rin siya, nasa ICU na. Pero sobrang dami nang nagbe-visit sa kanya talaga. Guys, alam mo, kasi nasa movies pa ako during that time in TV. So, nakita ko si Totits when he was healthy. And the last time I saw him was at church. Sobra siyang payat. I cannot even recognize him. Talagang, nung nakita ko siya, lumiit eh. Naluha ako. Naluha talaga ako. Sabi ko, anong nangyari? Diba? So para sa akin, siya yung naging turning point ko din eh. Kaya ako nag-surrender sa Panginoon dahil siya talaga eh. I mean, minamentor na kami. I mean, na-realize ko, he died at 33 years old. Parang siya yung naging Jesus sa amin na from his death, parang kami naman yung naging, parang kami yung apostles. Kami yung pumalit. Di ba si Jesus, at what age did Jesus die during the 33. 33, yes. Oo. Ganun din si Toti, 33 years old. Oo.
So, sobrang pain sa amin, pati kay Gary, sobrang bigat. Every concerts nung time na yon talagang tribute sa kanya. And Oo. we were on stage na instead of dancing, sabi ni Gary, umupo lang kayo dyan and just enjoy the video, watch the video. Talagang Umiiyak kayo, umiiyak no? kami lahat. Sobrang bigat kasi kung sasabihin mo kung sino yung best friend ni Totit, lahat kami best friend niya. Grabe. Sobrang bait talaga ng taong yan. Sobra. So, ano naging impact talaga sa buhay mo? Well, nagulat na lang ako when I was attending a service in Music Museum. Sabi ko nung praise and worship na, nakataas lang yung kamay kong ganun. Kapikit ako and I was really crying. And I found myself na really surrendering to the Lord. Sabi ko, nagbabacktrack ako sa iniisip ko lahat. Of all these people na dumarating, si Pastor Julius, and then, andyan ka na nun, sila Pastor Ferdy, lahat nakilala na namin sila, sila Ariel. Parang from there, nagtuloy-tuloy na kami sa galeria. So, turning point sa akin yun, sabi ko, Lord, ayoko nang patakbuhin tong career ko or buhay ko. Kung sino man ang dapat na driver, dapat kayo yun, Panginoon. Ikaw na ang choreographer ng buhay ko. Wow. Kasi sabi ko, pagsasayaw, parang limitado lang kami. Isip ko nga, at the age of 30, 35, wala na, hindi ko na kaya sumayaw. But because of God's grace, sabi ko, ngayon, 53, turning 54, bakit nandun pa rin ako? So, ngayon, I'm sure nagsishow kayo kay Gary from time to time pa rin. Hindi na ganun ka-frequent. So, in between, what do you do right now? Well, right now, andun pa rin ako sa limelight. When I retired as a maneuver noong 2010, sabi ko, focus na ako sa konting business, pero sa pagiging actor ko and theater actor, tinuloy ko. Come 2014, itong si Miss Regine Tolentino, in-invite ako sa isang event niya. Sabi niya, bro, attend ka naman ng isang event ko. Sige, ano ba gagawin natin dyan? May konting sayawan lang. Sabi ko, sige. Game ako dyan. So, ito na nga. Sabi, Zumba event. Tapos nakita ko yung mga tao, ang dami. Ba't nagsasayawan lahat? Ayun pala, si Regine, siya yung sumasayaw on stage. Nililid niya sumayaw yung Zumba mga Queen. Si Zumba Queen. Zumba Queen, no? So, sabi niya, Josh, sampa ka lang. Hindi ka maglilid, backup ka lang sa akin. Parang experience lang. So, sumayaw, backup ako kay Regine. Parang ibang dynamics ito. Sabi niya, bakit hindi mo i-try pa-certify ka being a Zumba instructor? So after parang 2-3 months, nag-take ako nung Zumba. It's a 2-day course na aral kayo. So nag-take ako. Sabi ko, hindi pa nga ako sigurado nung una eh. Pero eto na, nagdadatingan na yung mga event eh. So ako na, nagli-lead. Little by little, bumabalik na yung passion ko. Wow. Kasi doon ko na nalaman na yung sayaw namin ng maneuvers nung 90s, tsaka yung Zumba is halos parehas. Kasi it's just, you're just doing the basic steps. Yari, intro, ito yung step. Stanza, ito yung step. Chorus, ito yung step. So, kinu-cue mo lang yung tao, nililid mo lang talaga yung tao. So, very ibang dynamic. Kasi before, perform kami yung pinapalakpakan. Ito, perform ka, at the same time, sumasayaw yung audience mo. So, parang yung energy na nakakaiba yung binibigay sa amin eh. At the same time, you gave it to them. So let's talk about now, yung buhay mo ngayon. Presently, after maneuvers, after ng 2014, nakapag-transition ka. So what's keeping Joshua right now busy right now? Well, since from 2014 na naging Zumba instructor ako, certified, hindi ko na binitawan eh. I mean, as long as my body feels good, feels great, kaya pa eh. Alam mo yung feeling na pag sumasayaw ako, magaan pa rin. Eh, tuloy-tuloy lang. I mean, I'm enjoying every time I'm on stage. And then, na-meet mo yung iba't ibang tao. And then, bumabalik yung parang maneuvers time na nagtutour pa rin ako, whether national or international. So, bumalik lahat eh. Sabi ko, Lord, kung kahit ganito yung age ko na parang minsan naramdaman ko na masakit na to, hindi na kaya to.
Pero nandun pa rin yung passion, nandun pa rin yung joy. So Lord, okay lang. Kung ito yung calling ko, kasi I've been in the biz, I mean, yung acting, nandyan din naman ako eh. Pero hindi naman ako kilala na Joshua Zamora na actor eh. I mean, kahit anyone would say, siya yung dancer. Kahit pag naglalakad ako, siya yung dancer oh. Diba? Asawa ni Jopa yun. Asawa yan na, iba na yan. Well, anyway, sige, ito na. Ito naman, Joshua, I'm sure may mga taong katulad mo ngayon na may pinagdadaanan. I'm sure there are some people who's watching right now na nakaka-relate sa story mo. Ano masabi mo sa kanila? Well, ni-encourage ko lang kayo na dapat ang una talaga natin sa buhay natin ang Panginoon eh. Kasi as long as alam mo yung purpose mo sa buhay, doon mo ma-realize na talagang God will always provide. No matter what. Kung ano man yung pinagdadaanan mo na sumemplang ka na, nadapa ka na, talagang siya yung magpapakita sa'yo kung paano ka makakabangon uli eh. I mean, ako, parang ginawa ni Lord sa akin, sinanay niya na ako. Kaya kung madapa man ako, okay lang, nagumagapang ako. Basta sisikapin kong bumangon. Hindi ako mag-stay dyan. Well, I could remain for a little time, pero sisikapin ko na bumangon ako. Kaya sobra akong na-inspire sa story ni Nehemiah. Kasi talagang grabe yung being a passionate siya. Grabe yung passion niya sa buhay niya. I mean, kahit na sobrang hirap, gagawin niya dahil, di ba, siya nga yung magre-rebuild ng Jerusalem eh. Parang kung isipin mo, paano niya nagagawin to? Eh, lahat ng mga tao, puro mga disobedient, di ba? Pero siya, ini-encourage niya lahat na mag-obey pa rin tayo. Just continue, just pursue God. Huwag natin kalimutan na may Diyos. Na siya yung ating creator, na siya yung bahala sa atin. Kasi lagi natin sinasabi, bahala na si Batman. Pag sinabi mong bahala na si Batman, wala talagang mangyayari sa'yo, di ba? Sabihin mo na lang, bahala na si Lord. Siya ang creator natin, siya yung may problema nito. Just do your part and He will do His. Guys, alam nyo, while he's saying that, I can relate na probably some of you are saying, nasasabi mo lang yan kasi nakawala ka na dun sa sitwasyon na yan. Pero paano naman kami na ganito, ang tagal na namin sa sitwasyon na yan, hanggang ngayon, wala pa rin nangyari. Alam mo, let me encourage you right now, if you feel that way, sometimes we do not see yung mga plano natin, yung mga hinihingi natin, nasasagot talaga ni Lord. At nagtatanong talaga tayo, yun nga, yung kantang ni Gary na natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba talaga ang Diyos? Let me encourage you right now. If you do not see God's hand in your life, in your situation, in your married life, in your financial life, in your physical life, maybe you're sick right now. I just want to encourage you to trust God's heart. Yung puso niya. The Father heart of God. Kasi ang isang anak nga, isang ama, 'di ba? Bilang tayong mga ama, hindi nga tayo perfect eh. Yes. Pero we always think and offer the best to our children. How much more there's a godly Father who is perfect. That who will withhold something that is good for us. And to really prove that He's really a good God, a loving God, and a perfect God. That He is not even, diba, parang withholding His one and only begotten Son, Jesus. To send His Son to this world, to die in the cross with a crucial death, to save us from our sins. Parang doon ko na-realize, Joshua, hindi pa ba yan ang proof na ganito ko kayo kamahal? Ano pang kailangan kong gawin at patunayan sa inyo na para sabihin ko sa inyo na talagang mahal na mahal ko kayo? Alam mo, kung nakita mo talaga ang puso ng isang ama sa anak talaga, na minsan di tayo makarelate. You know why, Joshua? Kasi sometimes we equate yung relationship natin with Father in heaven, with our Father on earth. Same. At yung tatay natin sa lupa, marami talagang pagkukulang at sablay. I think, ako talaga nakarelate ako dyan kasi nga, hindi naman ako talagang lumaki din sa biological father ko. And parang time ng bata, inisip ko talagang may kulang eh. Kasi nakikita mo yung ibang bata na may tatay sila. So, realizing that na si God the Father, siya talaga yung magbubuo nun eh. Kaya nga, alam mo, guys, I just want to encourage you right now.
if you haven't really experienced the love of God in your life, and a miracle, yung sinasabi nga ni Joshua na na-experience niya, we want to encourage you to surrender your life talaga to God the Father. Diba? How? By accepting His one and only Son, si Jesus, that He sacrificed so that we can have a new life. Siguro, Joshua, with your permission, is it okay for you to lead them in prayer? Oh, yes. So, guys, if you are really ready to encounter God the Father, at the same time, to have Jesus in your life, I'd like to ask Joshua to lead you into prayer. O, kasi nung time na hindi ko pa sinusurrender yung buhay ko sa Panginoon, masyado lang akong jolly. Parang niisip ko, wala lang itong buhay natin. Pero talagang nung ma-encounter ko ang Panginoon, talagang nag-surrender ako. So, I challenge you. I know, sa mundong kinagagalawan natin, napakadaming challenges. Napakadaming in-offer ng mundo natin. And kung may stuck tayo dito, talagang hindi mo makikilala ang Panginoon. Siguro, I would say, I'm grateful kasi nung panahon natin, wala pa talaga yung mga internet and gadgets and everything. Talagang makaka-focus ka, But hindi mo masabi kasi with those internet, with those gadgets, parang sa tingin ko mas madali na rin i-research, At makilala ang Panginoon. So I challenge you right now, pagpe-pray kita kung hindi mo pa nare-receive ang Panginoon, hindi mo pa sinusurrender ang sarili mo sa Panginoon. So let us pray. Wonderful God, thank you, Jesus. Right now, alam ko sa mga nanonood ngayon, maraming nagtatanong kung paano namin ginawa ito, paano namin sinurrender ang buhay namin. Panginoon, fill us with that Holy Spirit. We also pray, Lord, na yung mga nanonood ngayon, maramdaman nila ang inyong Espiritu, Lord. At maramdaman nila ang inyong presence. Kung paano namin sinurrender ang aming buhay sa inyo, Panginoon. Ganun din ang may experience nila ngayon, Lord. So kung hindi nyo pa sinusurrender ang buhay nyo, I pray that right now, kinakausap kayo ng Panginoon at sinasabing, ibigay nyo na ang buhay nyo sa Panginoon. Siya na ang maging driver, siya na ang maging choreographer, siya na ang bahala sa inyong buhay. Hindi si Batman, kung hindi ang tanging si Jesus lamang ang makakapagbigay sa inyo at makakapagpayaman ng inyong pananampalataya. So right now, Lord, we ask that they surrender their lives to you, Panginoon. At sila'y humihingi ng kapatawaran. Alam namin kung ano man gaano kabigat yung kasalanan na ginawa namin or nila, pinapatawad mo na kami, Panginoon. So right at this moment, gusto namin kayo maging Panginoon at maging Lord ng aming buhay. So we ask that you forgive each and everyone, Lord, sa inyong pangalan. And in Jesus' name we pray. Amen. 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 Guys, if you prayed that prayer, I just want to encourage you to type I prayed in the comment section. I-type nyo lang para ma-acknowledge namin. And for those people who prayed, I just want to encourage you. God will do a miracle for you. Amen. Alam mo bakit? Kung nawalan man yung livelihood, na regular livelihood ni Joshua, kung anong ginawa ni Lord sa kanya, magagawa rin yan para sa iyo. At kung ikaw ay may karamdaman ngayon, 'di ba, sa iyong buhay, 'di ba, mentally, emotionally, and even physically, you're mentally depressed, you're emotionally parang confused, 'di ba? God can still heal you. God can heal you. Kasi alam mo, walang imposible sa Diyos. So, Joshua, maraming salamat. Thank you very much. Isa na lang. Kaya Joshua, paano ka pala makokontak ng mga ka-friendship natin kung invite ka for Zumba? Yes. Siyempre naman, siyempre, guys shout out sa mga companies at lalo na sa mga international community na gusto nyo ma-invite si Joshua to really give you Sige, please. My name is Joshua Zamora, a certified Zumba instructor for 10 years now. You can connect through my SOCMED or social media. Meron akong Instagram, that's The Real Joshua Zamora, and TikTok ko, The Real Joshua Zamora. Kung gusto nyo makita yung mga updates ng mga sayawan, di ba? Sinasayaw din natin yung mga TikTok. Puntahan nyo lang kami dun sa aming page. And pati yung sa aming Facebook page na Team Zamora Warriors. Doon ko ina-update yung aking mga trabaho, mga projects. At pati yung aking personalized na Facebook is Joshua Zamora. So,
Ngayon nga, mas madali nang magka-connect-connect na yun eh, no? So, if you wanna connect me, Joshua Zamora lang. Facebook page, Instagram, TikTok. Yes. YouTube. May YouTube din kami. Go ahead. Let's supportahan, guys. Supportahan natin mga kaipunaryo, no? Si Joshua at siyempre si Jopay. Pero bago tayo magwakas card dito at malalaman natin kung talagang are you up to the challenge, pili ka. At malalaman mo kung anong gagawin mong challenge for today. Sige, tingnan natin. Basa! Basahin ko ba? Okay, as a number challenge. Piliin mo ang katabi o kasama mo ngayon ng isang number between 1 to 500. Ang sagot niya ay ang amount na ihulog mo sa ipon box. Melvin, anong number? 1 to 500? O 250? O 250 pesos ang ilalagay mo dito sa ipon box. Uy! Pwede. Diba? Isa pa. Para maganda yung challenge. Ipon box, ha? Ayun. Ito. 1K peso challenge. Maghulog ng 1,000 sa iyong ipon box para makumpleto ang ipon challenge. Uy, 1,000. Ito. Nilagay mo dito yan. So, magiging akin na ba yan? Sa ito. At saka yan, pati yung Ayan, ipon cards. so- Yan, 1,000. Shadan mo yan, di ba? O nyari, 250, 100, saka 50 pesos. Shadan mo yan. Tapos nalagay mo yung barya, perang papel dito. Pag nabuo mo to, kapatid, may 60,000 ka. Pwede na pang simulan ng negosyo yan. Ay, of course. Yan. Ganda This to, your ipon ipon cards. box. Yan, ipon cards na Challenge ko to. Pati si Mrs. challenge ko dyan. Guys, there you have it. Maraming salamat. Sana naman na-encourage kayo sa episode na ito. If you're encouraged and ministered by this episode na, yun nga, si Joshua Zamora, talagang nung nagsabog si Lord, absent po ako sa kagwapuhan at sa talent sa pagsasayaw. Okay? Pero tatandaan nyo po, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Nanghiram ako, nangutang ako. Marami rin akong failures pagdating sa money. Nakikita ko sa mami ko pag wala siyang sariling pera. Siyempre, binibigyan ng allowance. So, minsan nahihirapan siya pag hindi niya alam kung saan siya kukuha. Nag-pastry ako, bumalik yung passion ko. Okay. So, yun, nagtinda ako online sa Instagram. Tapos, sumasali ako ng bazaars. And then, after 5 years, Money Masters with Chinky Tan.